pagsubok, mga puso na di mapapa. Kumustahin po natin ang sitwasyon sa Tacloban, Leyte. Umuulan po ngayon doon at marami pa rin ang umaasa makakaalis na sa lungsod at makalayo sa kalunos-lunos nilang kalagayan. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Maris, hanggang sa mga sandaling ito ay napakahaba pa rin ang pila ng mga kababayan natin na nais umalis dito sa Tacloban City sakay ng C-130 cargo plane ng Philippine Air Force. Maris, kahit nga umulan o umaraw ay talaga namang walang alisan sa pila ang ating mga kababayan makasakay lang ng C-130 at kahit abutin daw ng ilang araw ay handa sila magtiis para lamang sila ay makasakay. Samantala, Maris, mayroong mga relief goods mula sa USAID at sa iba pang mga banyagang nag-donate, pero yung ating mga kababayan, halos abot kamay ng araw nila yung mga relief goods pero hindi naman i-distribute sa kanilang hanay. Narito ang ating mga panayam sa paliparan. Umaasa kami, makakabiyahe kami ngayon. Hindi kami uuwi hanggat hindi kami kakabiyahe. Andiyan, nakatambak lang. Katambak lang sa tabi-tabi. Binibigyan naman ho kayo kahit isampak. Sa ngayon lang, isang tubig, isang biskwit. Ayaw na sir, kahit nagsunog. Tubig, maliit, biskwit, dalawa, ganyan. Salamat, mula. Samantala, Maris, isang linggo nga matapos yung bagyong Yolanda ay pumasyal tayo doon sa merkado nila. Yung kanilang pamilihan ay may ilang mga stall na nakabukas at nung matanong natin kung saan ba galing itong napakaraming mga paninda, ang sinasabi sa atin ng mga nagtitinda dyan ay ibinenta lamang daw ito sa kanila nung ilang mga tao dito sa Tacloban City at sinasabi naman ng iba na mula daw ito sa mga establishmento na kinuha nung mga residente at narito ang kanilang pahayag. Saan magaling yan? Sa tindahan niya, yung nasirang tindahan. Kinuha nyo? Kinuha namin. Dahil bukas. Sayang naman. Ang dami nyo ngayong paninda. Saan galing yan at sino nagbebenta sa inyo? Yan, yung mga yung mga nag-loting. Oo. Binibenta sa amin. Dapat ipamigay na lang yun sa nangangailangan. Bakit? Kasi walang pambili. Saka libre lang naman nakuha. Opo. Pero nahirapan daw sila sa pagkuha. Nasugatan yung paan nila. Alam mo, Maris, dito sa Tacloban ay napakarami pa rin mga kababayan natin na hindi pa rin natatawagan o nakakausap man lamang yung kanilang mga kaanak dito sa ating bansa at maging sa ibang panig pa ng mundo. Kaya naman kanina ay sinamantala na rin natin na humingin ang kanilang mga panawagan sa pamamagitan ng ating himpilan. At narito nga yung kanilang mga panawagan. Nawagan ako dito sa Negros, Mabinay. Ama, ligtas kami mga anak. Ingon mas yung mga apo. Kuan, mga lang kami Negros Oriental. Mga ayo lang kami tabang sa inyo ha. Kaya wag gumidiri. Ano to, sir? Florencia Delera. Oh. Florencia Delera. Oh, taga saan kayo? Taga Burawin. Burakil. Sa kapatid ko, mga pamangking ko. Kasi mahirap ang kalagayan namin. Wala na ako kapatid dito. Kausapin niyo yung kapatid niyo dito. Pangalan niya? Sophia. Sophia Carlos. Sophia, ako mahimo. Buligyak didi. Nahihirapan na ako dito sa Tacloban. Nangyari sa akin. Buligyak. Yun lang. Salamat tayo. Ako po si Almagao, taga dito ako sa Barangay 37 nakatira. Gusto ko po lang po humingi ng tulong sa nanay nila na nandito, nasalanta ng bagyo. Kasi wala po dito kami nabibilan ng gamot, na maintenance niya. Gusto namin, kung sino man nakakakilala sa akin, kunin niyo yung nanay niyo rito dahil wala kami sapat na pera para yatid namin siya doon. Maris, sa ating pag-iikot sa merkado, ang napansin ko lamang, may mga items doon na mahal ang benta nila, tulad na lamang nung mga sigarilyo na dating 40 o 30 nung hindi pa bumabagyo, pero ngayon nasa 80 kada pakete nitong sigarilyo. Pero may mga items din naman na mura. Halimbawa yung patoka sa manok na walang masyadong bumibili, 30 pesos ngayon nila binibenta, dating 50 pesos yung kada kilo. At yung ibang pangunahing bilihin gaya ng gatas para sa mga bata
ay per pouch ang benta ng iba ay dati daw 12 pesos pero ngayon mas bumaba sa 10 piso. So hindi magkakapareho yung presyo. Depende sa demand, ano, kung anong mas marami na kailangan, mas mahal yung benta ng mga nagtitinda dyan sa merkado. At ang Maris, nung nag-ikot tayo dun sa merkado, syempre iba't ibang mga tao galing sa iba't ibang mga lugar at barangay dito sa Tacloban ang nagpupunta dyan. Ang karamihan sa kanila ay nagsabi sa atin na sana nga raw yung mga relief goods ay maipaabot dun sa barangay. Ang nakikita nila kasi kaya nagkakaproblema sa supply ay idinideliver lamang o pinamamahagi yung mga relief goods dun sa ilang mga lugar gaya ng mga evacuation center at gaya dun sa Astrodome, marami raw sila natatanggap. Pero sa mga barangay ay hindi raw nakakarating itong mga relief goods mula sa pamahalaan at mula sa donasyon ng international community. Maris? Maraming salamat, Ian Cruz. Ingat kayo dyan.